Isa na namang kontrobersya ang umusbong matapos igiit ni Lorraine Badoy na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nagpalaya kay Kerwin Espinosa at siya rin umano ang nagbigay daan upang ito ay makatakbo sa halalan. Ngunit kapag sinuri ang mismong proseso ng batas sa Pilipinas, makikita na ang ganitong pahayag ay hindi umaayon sa aktual na kapangyarihan ng isang Pangulo. May malinaw na prinsipyo ang ating saligang batas na tinatawag na separation of powers. Nahahati ang pamahalaan sa tatlong sangay, ang executive branch, ang legislative branch, at ang judicial branch. Kapag ang isang kaso ay nasa hukuman na, ang kapangyarihan sa pagdedesisyon ay nasa judicial branch. Hindi maaaring utusan ng Pangulo ang mga hukom kung sino ang dapat palayain o ikulong. Kung ang isang akusado ay naabsuelto o na-dismiss ang kaso, ang desisyong iyon ay nagmumula sa hukuman batay sa mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon at depensa. Hindi ito desisyong ginagawa ng Pangulo. Dahil dito, ang pag-ugnay ng pagpapalaya kay Kerwin Espinosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi tumutugma sa normal na proseso ng ating sistema ng hustisya. Ganito rin ang usapin sa pagtakbo ni Kerwin Espinosa sa halalan. Ang karapatang tumakbo sa isang pampublikong posisyon ay nakabatay sa umiiral na batas. Kung ang isang tao ay wala pang pinal na hatol o final conviction na nagdidiskwalipika sa kanya, maaari siyang payagang tumakbo. Hindi Pangulo ang personal na nagbibigay ng pahintulot sa isang kandidato upang lumahok sa halalan. Ang batas ang nagtatakda kung sino ang kwalipikado at sino ang hindi. Kung may mahalagang tanong na dapat pagtuunan ng pansin, iyon ay kung bakit nauwi sa pagbasura o pag-absuelto ang mga kasong isinampa laban kay Kerwin Espinosa. Ang sukatan sa isang kasong kriminal ay ang tibay ng ebidensyang iniharap. Kapag hindi ito sapat upang mapatunayan ang kasalanan beyond reasonable doubt, maaaring madismiss ang kaso o maabsuelto ang akusado. Ang mga kasong isinampa laban kay Kerwin Espinosa ay nagsimula pa noong nakaraang administrasyon. Kung mahina ang ebidensyang naisampa noon, ang naging resulta ng kaso ay bunga ng naging takbo ng paglilitis sa hukuman. Hindi ito nangangahulugan na ang administrasyong nakaupo sa panahon ng paglabas ng desisyon ang siyang may pananagutan sa naging pasya ng korte. Mahalaga ring tandaan na ang pag-absuelto sa isang tao ay hindi otomatikong nangangahulugan na wala siyang naging pananagutan sa pananaw ng publiko. Ang ibig lamang sabihin nito ay hindi napatunayan ng prosekusyon ang kanyang kasalanan sa antas ng ebidensyang hinihingi ng batas. Sa ganitong usapin, mas makabubuting ituon ang pansin sa kalidad ng investigasyon at sa lakas ng mga ebidensyang iniharap kaysa sa pagbibintang ng pananagutan sa isang opisyal na wala namang legal na kapangyarihang magpalaya ng isang akusado. Ang wastong pag-unawa sa paghihiwalay ng kapangyarihan ng executive branch at judicial branch ay mahalaga upang hindi maligaw ang publiko sa mga pahayag na maaaring magdulot ng maling impresyon tungkol sa kung paano gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa.